Binatos ni US President Donald Trump ang patuloy na operasyong militar ng Israel sa Lebanon. Pinayuhan din nito si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na maging mas responsable sa paghawak ng sigalot sa rehiyon. Ito ay matapos ang pag-atake ng Israel sa Beirut na nangyari ilang oras lamang bago maisapinal ang Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Trump, nagdulot ito ng pangamba na posibleng maantala o tuluyang masabotahe ang negosasyon para sa kapayapaan. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. Sa gitna ng G7 summit sa France, sinabi ni Trump na masyado nang matagal ang labanan at marami ng sibilyan ang nadadamay. Aniya, hindi kailangang gumamit ng malalaking pag-atake na nagdudulot ng pagkasira ng mga tirahan sa tuwing may target na pinaghihinala ang kabilang sa grupong Hezbollah. And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses and they're not all Hezbollah. Naniniwala ang US President na mas epektibo pa kung hahayaan na lamang ng Israel ang Syria na lumaban sa Hezbollah dahil anumang hakbang ng Israel laban sa Lebanon ay maaaring makaapekto sa kasunduan sa pagitan ng US at Iran. So now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do this job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. Una nang sinabi ng Iran na anumang pag-atake ng Israel sa Lebanon ay ituturing nilang may basbas mula sa Amerika at mangangahulugan ng paglabag sa kasunduan. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Israel na hindi sila kasali sa kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, kasabay ng deklarasyon na magpapatuloy sila sa kanilang operasyong militar laban sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa isang press conference, ipinagtanggol ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga naging aksyon ng Israel sa gitna ng digmaan. Giit nito na nakamit ng Israel ang pangunahing layunin nito na pahinain ang nuclear at missile capabilities ng Iran. עם הסכם, בלי הסכם, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לא היום ולא מחר. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה. Ayon pa kay Netanyahu, hindi nagbabago ang posisyon ng Israel pagdating sa pambansang seguridad. Kahit may kasunduan na sa pagitan ng Washington at Tehran, mananatili aniya ang karapatan ng Israel na kumilos laban sa mga bantang maaaring magmula sa Iran o sa mga kakampi nitong grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon. Naniniwala rin si Netanyahu na nirerespeto ng Amerika ang desisyon ng Israel na panatilihin ang puwersa nito sa Lebanon sa kabila ng kasunduan. אנחנו יצרנו שטח חיץ שם, שטח ביטחוני, אנחנו נשאר בו ככל הנדרש. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר, משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. אנחנו נשארים שם, כי אנחנו צריכים להגן על תושבי הצפון. Samantala, kinumpirma ng Pakistan na kasama ang usapin sa Lebanon sa napagkasunduan ng Amerika at Iran. Naniniwala rin ang panig ng Iran na ang paghinto ng labanan sa lahat ng dako sa gitnang silangan, kabilang ang Lebanon, ang pinakamahalagang bahagi ng peace deal. موضوعی هست که در تفاهمنامه وجود داره، اعلام خاتمه فوری و دائمی جنگ در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.